Mga balita po naman sa mga lalawigan. Bangkay na nga ng natagpuan ang isa sa mga bata na nawala sa kasagsagan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa General Santos City. Inanod ng malakas na alon ng 10 taong gulang na biktima sa isang beach resort na kung saan tumama ang lindol. Una nang nakita ang 8 taong gulang na pinsan niyang nasawi rin. Nahanap din ang katawan ng isa pang babae sa loob ng gumuhong grocery store sa Barangay Kalumpang. Patuloy namang pinaghahanap ang isang lalaking natabunan ng gumuhong lupa sa loob po ng kanyang bahay sa Barangay San Jose. Ayon sa Jensen LGU, nasa higit 600 ang sugatan sa pagyanig, habang pumalo po sa 6,000 ang mga residente na apektado ng lindol. Pinakamaraming naitalang napinsala sa Barangay Buwayan. Ito nga po hindi ko talagang din maintindihan yung gantong mga sitwasyon dito nga po sa hamon po ng relief operation sa mga biktima ng kalamidad. Lalabas yung galing ng bawat lokal na opisyal. 3 araw na daw pong halos walang makain ang ilang residente dahil po sa matinding pinsala ng 7.8 magnitude na lindol doon sa Sarangani. Namamalipos na po ng tubig at bigas ang ilang mga apektado po ng lindol. Unti-unti na naman daw na may dumarating na tulong pero kapos pa rin ang marami sa mga pangunahing pangangailangan. Wasak din po ang mga bahay nila at napatigil ang maraming negosyo dahil po sa estrukturang nabitak. Higit 100,000 residente po naman ang mananatili sa evacuation center. Possible na rin daw ngayon o maaari nang madaanan ang ilang mga kalsada bagamat may mga barangay pa rin na isolated. Problema din ang kawalan po ng tubig at kuryente sa ilang mga lugar. Dead on the spot ang isang rider matapos pong makasalpukan ang isang SUV sa Ilagan City. Sa kuha nga po ng CCTV, kitang maluwag ang kita nga pong maluwag ang kalsada nang magkasalpukan ng 2 sasakyan. Sa sobrang lakas po ng impact, dumilapon at nagpaikot-ikot sa ere ang sakay ng motorsiklo. Pati ang isa pang sakay ng motor tumilapon din. Nasawi ang rider habang nadala naman sa ospital ang kanyang angkas pero patay din kalaunan. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga nasawi. Inaresto na ang SUV driver na ngayon nahaharap sa kaukulang reklamo. Patay ang isang babae matapos po namang pagbabarilin ng kanyang ka-live-in na sundalo sa Del Gallego, Camarines Sur. At sa paunang investigasyon, nakikipista lamang ang biktima na si Jess. Ayon sa isang testigo, nakasagutan ni Jess ang kanyang ka-live-in na isang alias Nardo na isang AFP personnel sa kapo nangyari pamamaril. Matapos ito'y nagbaril sa kanyang sarili ang 38 anyos na suspect. Nasa ospital pa at inoobserbahan ang lagay ni alias Nardo. Maharap po siya sa kasong murder at frustrated murder. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at